Yan, good morning Kaleno. Ibigay lang ako sa inyo ng konting tips lang no about sa quail farming. Disclaimer lang muna. Hindi man tayo eksperto sa ganitong bagay mga Kaleno. Base lang to sa aking experience sa ilang taon kong pagpupugo. Siyempre, dumaan din naman ako sa lahat ng bagay ng failure. Hanggang ngayon naman, meron pa rin naman akong mga pagkakamali na bagong nadidiscover na kailangan ko rin siyang aralin. So ayun mga kalena, no? So doon sa mga baguhan pa lang na gusto nilang mag quail farming, tapos bali dalawang option kasi yung dapat yung gawing kalena. Bibili kayo ng RTL or mag-incubate kayo. Bibili kayo ng fertile eggs. Alin ba sa dalawang yon ang pinakamaganda? Yun ang pag-uusapan natin, Kalenar, no? Unahin natin sa sa incubation. Ang incubation, Kalenar, kung meron kang incubator, syempre, nandun yung maraming risk. Syempre, yung isasalang mo doon, hindi ka sigurado kung lahat yun ay mapipisa, kung lahat yun ay may laman. Tapos marami kang doon, marami kang problema na posibleng makaharap doon kasi ang kalaban mo doon is kuryente. Tapos sa panahon ngayon dito, di ko lang alam sa ibang lugar, no, dito sa aking lugar, maraming langgam, kailangan mo talaga silang bantayan. Then pagka napisa na yon, sabihin na natin napisa na. Kung napisa na yon, day 1 hanggang 25 days yun yung RTL. Then 26 days ahead, doon na magsisimula yung Kalenar, papunta na sila sa pangingitlog, Kalenar. 25 days RTL, start ng RTL, Kalenar, hanggang sa 40 days to 45 days. Pagkatapos ng Kalenar, magdadahan-dahan na yung mangitlog. Yun yung incubation. Sa RTL naman, Kalenar, bibili ka ng RTL, 15 days to 20 days, mangingitlog na yon. Yun yung magkaibahan sa dalawa. Kaya sa inyo kung alin yung magandang gawin sa inyong. Kung ako naman ang papipiliin nyo, Kalenar, para sa akin, no, kung may sapat akong financial na pwedeng ikabili doon, kung ako ang papipiliin, Kalenar, doon ako magsisimula sa RTL stage. Para sa akin, Kalenar. Kasi ilang araw na lang, hindi ka na magpapailaw. Tulad nitong sa akin, Kalenar. Hindi ka na magpapailaw, diretso ka na sa laying cage. 15 to 20 days, may production ka na. Diba? Yun yung kagandahan doon sa RTL, Kalenar. Ang disadvantage doon, hindi ka makakapagparami. Hanggang sa matapos yung lifespan ng pugo, 1 taon, lagpas, 1 taon, 4 na buwan, ganon, sa 1 kalahati, bibili ka na ulit ng bagong pugo. Pero at least doon, nakapangitlog na sila, naka-produce ka na, production ka na, makakabenta ka na. Yun yung napakaganda doon. Kung meron kang financial na kayang ikasuporta. Pero kung wala naman, Kalenar, pwede ka munang magdahan-dahan. Bumili ka ng fertile eggs, magpaitlog ka. Kailangan dito sa incubation stage kasi, Kalenar, maselan. Dito ang pinakamaselan sa lahat. Bibigyan ko kayo ng isa-isang bagay na about sa incubation stage. Kasi tagal yun, Kalenar. Doon lang muna tayo sa dalawa. Para sa akin, Kalenar, kung may pera ka talagang na kaya ikasupport, RTL ka, Kalenar. Mas yun, kasi 15 to 20 days pa lang, makakapagpaitlog ka na, Kalenar. Hindi ka na magpapailaw. Diba? Tapos isa pa doon, Kalenar. So, yun lang, no, mga Kalenar, no? Yun yung pinakagandahan doon, Kalenar.
Kaya kung mayroon ka talagang pera, mag-RTL ka na lang, ka-learner. Kasi dito maselan. So yan lang, ka-learner, no? Sana may nakuha kayong konting idea sa akin. So yun lang mga ka-learner, sa susunod na video, ibibigay ko sa inyo kung bakit sinasabi ko sa inyo na mahirap yung incubation stage sa day 1 sa pagpaparami nito. Yan lang, ka-learner, happy farming, no? Good morning.